Siguro narinig nyo na yung popular na katagang, nobody is perfect. Sino naniniwala ko na nobody is perfect? Kasang ba? Yung mga hindi nagtaas, so kasi kung naniniwala ang lahat na nobody is perfect, bakit yung iba ay hindi hirap na tumanggap ng pagtutuwid? Diba? Nobody is perfect. Naalala ko yung isang tumatak na linya ni I.I. de las Alas doon sa isang movie, yung isang pelikula niya. Sabi niya doon, practice makes perfect. But nobody is perfect. So why practice? Sabi niya, practice makes perfect pero nobody is perfect. Bakit ka pa magpa-practice? Huwag na lang. Di ba? Kasi hindi mo naman talaga makakapit yung perfection. Parang ganun yung gusto niyang sabihin. So why practice? Alam niyo mga kapatid, this line of idea gives us the meaning para tayong palingan na sa ganung pag-isip. Give up na agad. Ayaw mo na agad na subukan. Kung baga kapag natapa ka, ayaw mo nang tumayo. Ayaw mo nang bumago. Ganun yung pakiramdam na binibigay sa atin ng ganyan. Huwag na tayong mag-practice kasi wala namang perfecto. Hindi naman natin makakamit yung perfection. Marami sa panahon natin ngayon ang kinokontrol nila masyado yung panahon nila. Very painful sa kanila. Very disappointing. Nakakapanghina, nakakapanlumo. At madalas, kapag masyado tayong nakulong doon sa ganong klaseng sitwasyon at pakiramdam, parang sumusuko na tayo, ayaw na natin. At kapag ilang beses nangyari yun, paulit-ulit, yung pagkakamali, yung failure na nararanasan natin, madalas parang ayaw na natin na bumangon ulit. Ilang beses na ba tayong nagkamali sa ating buhay pananampalataya? Ilang beses na nating naramdaman na gusto nating lumapit sa Diyos, pero tayo ay nahihiya sapagkat nakikita natin yung malaking kakulangan sa ating mga sarili. Ilang beses na ba tayong nangakong magiging tapat tayo, pero bigla tayong bumibitaw. Kung may makaka-relate siguro dito, siguradong ang isa doon ay si Pedro. Si Pedro, sa 12 alagad ni Jesus, ang pinaka-agresibo, pinaka-outgoing. Yung pang may sinabi lang si Jesus, yung tipong alam niyo yung mga taong bida-bida, representa na agad. Siya na agad yung gagawa ng mga bagay na yun. Magaling si Pedro kung tutusin. Very effective na leader. At saka yung kanyang confidence sa sarili ay hindi basta-basta natitibag. No? Ganun si Pedro. Isa siya sa pinaka-close ni Jesus na mga alagad. Pero nung dumating yung oras ng pagsubok, kung maaalala nyo, yung panahon na nililipis si Jesus, at nakita siya ng isang tao na sumunod doon sa lugar na kung saan pinaglilipisan kay Jesus. Sinabi sa kanya dahil nakilala siya, hindi ba ikaw ang isa sa mga kasamahan ng taong iyan? Pero sumagot si Pedro na, hindi ko kilala yan. At 3 beses niyang itinanggi yun. Bago pa yung mangyari, pinaalam na ni Jesus na meron isa sa kanila ang magtatatwa sa kanya 3 beses. At pag nangyari yun, titilakot daw yung manok. Kaya madalas ang imahe ni San Pedro, pag napunta daw yung isang tao sa langit, sa salubong si San Pedro, merong manok. Hindi sa bungero si Pedro, yun ay dahil yung imahe ng manok na yun na tumilakot pagkatapos niyang itatwa si Jesus, ay dala-dala niya. Ganun si Pedro. At dahil doon, nanghina siya. Nalungkot siya, nanghina siya sa kanyang relasyon sa Panginoon. Feeling niya, hindi na siya karapat-dapat. At hindi lang yun basta pagkakamali, mga kapatid. Yun ay isang malalim na sugat sa kanilang samahan. Kasi kung maaalala nyo, maging doon sa sulat ni Juan, nung sila ay bago maghuling hapunan, hinugasan ni Jesus yung paa ng mga alagad niya. Pagdating kay Pedro, sabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, wag mong hugasan yung aking paa. Kailanman hindi nyo huhugasan yung aking paa.
Pero sabi ni Jesus, kung hindi ko hugasan yan, hindi ka magkakaroon ng lugar sa akin. Pinapita si Pedro, sabi niya, di sige, hugasan mo pati yung buong katawan ko. Paliguan mo na ako. Kahit naman naligo na siya, gusto niya paliguan siya ni Jesus. Ganun yung lalim ng kanyang pag-ibig, pagmamahal sa Panginoon. Makikita mo yung malalim ng emosyon. Pero pagkatapos nun, sa tindi ng kanyang takot, 3 beses niyang itinatwa si Jesus. Pinagkanulo. At hindi man lang siya nakita doon sa paanan ng krus nung si Jesus ay nandun na nakabayubay. Pero kagandahan, mga kapatid, sa Ebanghelyo, dito sa sulat ni Juan, ay hindi natatapos yung kwento sa pagkabigo. Sa huling kabanata, binuhay muli ni Jesus ang pag-asa ni Pedro. At dito natin mas lalong maunawaan yung transforming grace ng Panginoon. Ang biyayang hindi lang nagpapatawad, kundi nagbabago, nagpapanibago, at muling nagpapadala. Sa John 21, makikita natin si Pedro at ang kanyang mga kasamang disipulo ni Jesus na bumalik sa pangingisda. Kasi karamihan sa kanila ay mga fisherman. At sabi niya, mangingisda ako. Sabi ng mga kasama niya, sasama kami. No? Parang kumbaga, sinasabi nung talatang iyon na bumalik si Pedro, yung kanyang mga kasama, sa dati nilang buhay. Dati tinawag na sila ni Jesus na sumama sa kanya. Kung dati sila ay mangingisda, sinabi ni Jesus, gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Pero sa pagkakataong ito, bumalik sila sa pangingisda ng isla. Bumalik sila dun sa dati nilang buhay. Para bang naglaho yung kanilang pag-asa. Marami sa atin nakakaranas ng ganito, mga kapatid. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng paghihina, sa panahon na tila parang hindi na tayo karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Lumalayo tayo, bumabalik tayo sa dati natin kasalanan. Sa tindi ng ating kahihiyan sa Panginoon. Pero habang naglalaho yung pag-asa nila, naroon si Jesus sa kampan. Nanghihintay. Siya yung unang lumapit. Siya yung nag-initiate. Siya yung unang nangusap sa kanila. Hindi yung mga alagad. Ganyan yung biyaya ni Jesus. Lagi siyang nauunang kumilos. Hindi natin kailangan maglinis ng ating mga sarili bago niya tayo lapitan. Sa katunayan, siya ang lumalapit kahit na tayo ay marumi, wasak, at naguguluhan sa ating mga sarili. At naroon siya sa panahon na parang pangkaraniwan lang. Pangkaraniwan sa mga mangingisda tulad ni Pedro. At sinasabi sa atin ng talatang ito, ang Panginoon ay laging naroon sa atin. Sa mga pagkakataon na pangkaraniwan. Sa mga lugar na parang pangkaraniwan lang sa atin. Hindi natin kailangan hintayin ang espesyal na araw. Hindi natin kailangan lumapit, pumunta sa Kanya sa espesyal na lugar para maranasan natin siya. Lagi siyang naroon. Hinahanap tayo. Unang lumalapit sa atin. Unang kumikilos. Unang nangungusap. Ganyan ang biyaya ni Jesus. Hindi natin kailangan maglinis ng ating mga sarili, mga kapatid. Hindi ba nakatutuwang isipin na ang unang ginawa ni Jesus para sa kanyang mga alagad, sa pangatlo niyang pagkakataon na magpakita sa kanila, ay magluto ng alaga, magluto ng almusal. Isang simpleng pagkain, isda at saka tinapay. Isang simpleng salo-salo, pero punong-puno ng kahulugan. Nangangahulugan ito ng pagtanggap, ng pagmamalasakit, ng pakikisama. Hindi ba sa pagkain, sa pagkainan, mas nabubukas natin yung ating mga sarili? Hindi ba ang sarap kumain kapag meron tayong kasalo? At hindi lang pagkain yung ating pinagbabahaginan, kundi mga kwento ng buhay, karanasan, pagsubok at kabuhay. Hindi ba ganun din yung ginagawa natin pag merong bisita tayo sa bahay? Kapakainin natin, tandaan ang ating pagtanggap sa kanila. Ganun yung ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Bago pa man tanungin ni Jesus si Pedro kung mahal niya siya, pinakain niya muna.
pinakain niya muna. Patunay na siya ay may malalim na pagkalinga at pagmamahal sa tao. Sa ating buhay, minsan mas kailangan muna nating maramdaman ang pagyakap ng Diyos kaysa marinig yung pangangaral sa iyo. Minsan, kailangan natin na tumulog sa Diyos sa isang pagsasalo-salo. Dumarating sa anyo ng katahimikan, sa pagiging kaibigan, o pagkakataong uminang. Madalas ako pag sa umaga, sinasabay ko yung ating quiet time or devotion sa almusal, kape at tinapay. Ganun ko gusto katagpuin ng Panginoon. Habang kumakain pa rin ang kanyang banal na salita. Pagkatapos ng almusal, hinarap na ni Jesus si Pedro. Ang tanong niya, iniibig mo ba ako? 3 beses niyang tinanong si Pedro. At sa 3 beses na yon, 3 beses din sumagot si Pedro. At parang sa 3 beses na yon, sinasalamin yung 3 beses din na pagtanggi ni Pedro kay Jesus nung siya ay nililitis upang hatulan ng kamatayan sa krus. Pero sa halip na sumbatan, ang sagot ni Jesus sa bawat oo ni Pedro ay pakainin mo ang aking tupa. Alagaan mo ang aking tupa. Dito malinaw na sinasabi ni Jesus, ang kapatawaran ay may kaagibat ng panibagong pagtawad. Hindi lang pinatawad ni Jesus si Pedro, pinagkatiwalaan niya muli. Sa mundo natin na madalas ay nawawalan ng tiwala ang tao sa kapwa-tao. Lalo na sa mga taong naging pabigat sa kanya, nagbigay ng matinding sakit sa kanya. Di ba parang ang hirap na magtiwala? Pero si Jesus, pagkatapos niyang patawarin, binigyan niya ng panibagong pagtitiwala si Pedro. Pinagkatiwalaan niya ulit si Pedro. Always scan this section. Si Jesus ay nagbibigay ulit ng tiwala. Alam niyo, kung aaralin niyo mabuti yung section na ito ng ating binasa, mula po sa verse 15 hanggang dito sa verse 17. Yung sinasabi ni Jesus ay iba sa sinasabi ni Pedro. Yung sinabi ni Jesus na, Simon Pedro, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ang tinutukoy niya sa Greek ay agape. Alam niyo ibig sabihin ng agape? That is God's love, pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos, unconditional. Sino na nakaranas ng agape love? Sino na sa inyo ang nakapagpakita ng agape love? Unconditional love. Eh madalas ang tao pag uminibig, conditional. Depende sa taong iyon kung mamahalin niya. Pero ang sinasagot ni Pedro sa kanya, sabi niya, Opo Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sa Greek, ang ginamit ni Pedro ay philia. Alam niyo ang ibig sabihin ng philia? Brotherly love. Yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Eh, katulad ng sinasabi ko sa inyo, pag nagmahal ang madalas ng tao, conditional. Depende sa kung ano yung pakinabang mo sa kanya. Kita nyo? Kaya siguro 3 beses tinatanong ni Jesus si Pedro. Hindi sila nagtatakpo. Agape love yung sinasabi ni Jesus, pero ang sinasagot ni Pedro, philia, na mas mababa dun sa agape love. Pero dun sa pangatlong tanong ni Jesus, hindi na agape yung ginamit niya. Philia na. Siya na ang nag-adjust. Ano sinasabi dito sa atin, mga kapatid? Na minsan hindi natin kayang suklian yung pagmamahal na binibigay sa atin ng Diyos. Pero kahit na ano pa man yung kaya natin, hindi nag-uusga ang Panginoon. At tinatanggap niya kung ano yung kaya natin sa kanya. Ang ending ng kwento ay napakatindi.
Sinabi ni Jesus kay Pedro na darating ang panahon na siya ang magsilbing tagapag-alala naman. Mga kapatid, kung minsan nagdududa tayo sa ating mga kakayanan, pero hindi tatawag ang Diyos ng hindi natin kakayanan. Sa lahat ng kanyang pagtawag, sisiguraduhin niya na kakayanin mo. Bakit? Sapagkat sapat ang kanyang biyaya. Siya yung gagawa ng paraan para makayanan mo. Kaya nga mga kapatid, hindi tama yung sinasabi nila na kaya daw tayo ay ililigtas. Tayo daw ay ligtas dahil tinanggap natin si Jesus. Hindi. Ligtas tayo kasi tinanggap tayo ni Jesus. Siya ang tumanggap sa atin. Na kahit ano man yung kaya natin gawin, hindi sasapat. Sapagkat kakailanganin natin natin ang kanyang buhay. Mga kaibigan, kung nararamdaman mong katulad ka ni Pedro, wasak, bigo, o parang walang silbi sa kaharian ng Diyos, may sinasabi sa iyo ang Panginoon. Sinasabi niya, may biyaya para sa iyo. May inihanda sa iyo na salusalo para kayo ay magtagpo, mag-usap at muling pagkaisahin ang inyong mga sarili sa isang tupan. Hindi pa tapos ang kwento, mga kapatid. Hindi pa tapos ang inyong kwento. Sa halip, baka ngayon pa lang nagsisimula ang kwento mo. Hindi mahalaga kung ilang beses ka natapak. Sa biyaya ni Jesus, maaari kang bumahan. At kapag binagod ka niya, huwag ka lang maupo. Huwag ka lang basta ay makontento. Maglingkod ka. May mga tupa na nangangailangan alagaan. May misyon kang kailangan mo gawin. Iniligtas tayo ng Diyos para hindi maging display lamang. Iniligtas ka ni Jesus hindi para lang maging ligtas, kundi para rin magsilbi sa iyo. We are saved to serve. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kapatid, you are saved to serve. Amen.